Peace be with you. I'm Brother Je. I'm Mark. I'm Fernan and this is Usapang Tinapay. Magandang gabi Hello mga mga kapatid. Yes, Gandang good gabi. evening. Well, good evening. Hey, good evening. So ngayon mga kapatid, ang pinagdiriwang po natin ay ang linggo ng Pentecostes. Yes. Ang ating pong first reading ay babasahin po ng ating kapatid na si Gerald. Okay mga kapatid. Ang unang pagbasa ay mula sa Gawa ng mga Apostol. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika, ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ng maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba taga Galilea silang lahat? Bakit sila nakapagsalita sa ating wika? Tayo'y mga taga Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Ponto at Asia. Meron pa sa ating taga Phrygia at Pampilya, Ehipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cirene, at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hintil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga Creta at Arabia. Paano sila nakakapagsalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos?" Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa sa Diyos. So mga brothers, no, so dito ulit tayo sa pagbasa ng mga gawa ng apostol. Brother Mark, dito sa first reading, so ano yung mensaheng dumating or ma-apply or nakita mo dito sa binasa? Okay, so kung i-imagine mo kasi yung pangyayari doon sa binasa natin. Mhm. So, yung mga apostol, Mm. 11 na lang sila doon. Mm. Kasi wala na si Saint Jude doon eh. Yep. Saint Jude Iscariot. So, nandun sila sa isang kwarto. Mm. So, may bigla silang napansing may humugo nga daw eh. No? Mhm. May ingay. Tapos, may dumating na mga dilang apoy sa bawat isa sa kanila. Mm. Dilang apoy. No? Yes. So, imagine niyo may 12 mga alagad. No? May mga apoy sa kanilang ulo. Yung apoy na yun yung tinatawag nating Holy Spirit. Banal na Espiritu. Iyon yung makapangyarihan sa lahat na nakapagturo o nagawa ng mga alagad na makapagsalita sila sa iba't ibang lengguwahe. Okay. No. Oo. Okay, so nakapagsalita sila ng iba't ibang lengguwahe. Mm. May mga tao pala sa paligid ng kwartong kung nasaan sila. Yes. No. Yung mga taong yon, mga Hudyo na nagmula sa iba't ibang bansa. Bansa. Oh. So maraming binanggit yung mga bansa. Oo, madami. No, Oo. ang dami. Nabasa ko nga. Ngayon, yung mga bansang yun, syempre magkakaiba ng lingwahe yun eh. Oh. Ang pinagtataka nila, yung mga alagad, mga taga Galilea kasi yan. Oo. Sabihin, iisa lang ang lingwahe ng mga yan. Mm. Ngayon, nagtataka sila bakit yung mga language nila ay nasasabi ng mga alagad. Oo, iba-iba. O iba-ibang salita, pero naiintindihan nila. Oo. Ganon ka makapangyarihan yung Holy Spirit. Yes. Mm. Yung kahit hindi mo siya kayang gawin, magagawa mo kasi nasa iyo yung Holy Spirit. Oo. Amen. Kung iisipin nyo rin, ano kaya yung pakiramdam nung mga apostol na yon bago dumating yung Holy Spirit, Oo. yung mga dilang apoy, no?
Syempre, takot sila nun. Di nila alam. Kasi ano yun panahon na nagtatago sila nun Yes, yes. Panahon na wala na si Jesus Christ. Hindi nila alam kung anong gagawin, no? So, takot sila, mga nagtatago nga, kinakabahan, mga basta hindi sila makalabas agad-agad. Ngayon, nung dumating yung Holy Spirit, yun yung naging sandigan nila. Amen. Tumapang sila, lumakas sila, nagkaroon sila ng wisdom, nakapagsalita sila ng mabuting balita kasi yun yung purpose nung nung pangyayari na to, yung Pentecostes. Yun tinatawag nating Pentecostes. At dahil doon, yun nga, natuto silang magsalita. Yes. At alam nyo ba, yung Pentecostes, yan? Yan yung pista ng ani. Okay. Pentecostes. Pero, dahil nga doon sa pangyayaring yun, siya yung naging simula ng simbahan ng Kristyanismo. Amen. No? Galing. Ganun kagaling. Kasi nga, diyan sa Pentecostes na yan, diyan maraming na-convert bilang Kristiyano. No? Okay. So yung ibig sabihin, yung mga nakapakinig sa kanila, Mm-mm. naging believers of Christ. Amen. No? Galing. Ganun kaganda yung binasa natin kasi yun yung naging simula ng simbahan. Okay. Okay. Iisipin mo din doon na na takot nga sila no? Mm-mm. Pero nung dumating sila, nakapagpa-convert sila Wow, ang dami nun. ng mga taong nasa paligid nila. Yes. At syempre, yun nga, yung lagi nating sinasabi, magagawa lang kasi natin yung mga yun, Mm-mm. yung mga ganong gawain, yung makapagpa-convert, makapaggawa ng mga salita na mula sa Panginoon, makapaghatid ng mabuting balita sa pamamagitan ng Holy Spirit. Amen. Yun, yun bro. Nice. Amen. Galing. So, Galing. Nice. Sana naintindihan nyo. Ganda. Ang ganda nung napulot namin siya. Okay. Okay. Ano pala yan, no? Ani. Ani, Pentecost. pista. Dati siya tinatawag na pista ng ani dahil nga sa pangyayaring yon naging siya, simula ng simbahan. Amen. Ganda nun So yun bro, ang ganda ng mensahe bro na Oo. binahagi mo sa amin, di ba, Brother Fernand? Thank you. So bro, sa second reading ka. Okay. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi nino man, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasakay niya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin ang katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay, so, Brother Fernando, sa binasa ko sa second reading, ano ba yung mo doon? Interpretation mo, reflection mo doon? Actually, napakaganda nitong itong second reading na binasa natin. Ang ganda ng message niya. Yung lutang na lutang sa akin dito, bro, yung unity in diversity. Na dapat tayo kahit magkakaiba tayo, magkakaibang tao tayo no? Pero nasa iisang katawan tayo, katawan ni Kristo. So dapat magkaisa tayo na nananampalataya kay Jesus. Huwag tayong mag-discriminate. Kasi yung Holy Spirit, di ba, iba-iba yung gifts na binigay niya. Ano bang purpose nun? Ng mga gifts na binigay ng Holy Spirit? Siyempre, para makapag-serve tayo sa Panginoon. Binigyan niya halimbawa si Brother Jen ng gift of healing. Binigyan niya si Brother Mark ng gift of prophecy. Binigyan ako ng gift of discernment. Halimbawa,
Iba-iba yung gifts na nakuha natin. Pero, isa lang yung purpose ng paggagamitan nito. For the greater glory of God. Yes. Para pag-isahin natin lahat ng mga kapatid natin, anumang lahi, anumang edad, anumang kasarian, walang pinipili ang Panginoon. Mm-hmm. Lalong-lalo na yung mga kapatid natin na hindi pa nahahatira ng mabuting balita. Mm-hmm. Siyempre, hindi naman lahat sila kilala na si Jesus Christ. Hindi naman lahat mapalad na kagaya natin na ipinanganak tayo, pinakilala ng magulang natin sa atin ang Panginoon. Paano yung iba nating mga kapatid na lumaki na hindi nakilala si Jesus Christ? Ni hindi man lamang nila alam. Kahit simpleng pag-aantanda, hindi nila alam. Mm-hmm. No? Dapat kukunin natin sila. Kasi tayo ay nabibilang sa iisang katawan. Magkakaiba tayo. Yung antas ng pananampalataya ng bawat isa, magkakaiba rin yan. Hindi natin pwedeng iiwan yung mga kapatid natin na medyo kulang pa, medyo bata pa. Mm-hmm. Kung naaalala niyo, 'di ba, ang bilin ni Jesus Christ kay Pedro, sino ba unang papakainin? Yung batang tupa, 'di ba? Yung mga maliliit pa yung pananampalataya. Ang ibig lang sabihin nito, tayo mga kapatid, lalong-lalo na po kayo na meron kayong experience, no? Kami meron din kaming experience na iba't iba yung nakakasalamuha natin. Kasi normal lang naman yan eh. Hindi naman po pwedeng kung sino yung kasama mo dito, ganun din yung ugali ng kasama mo doon. Iba-iba tayo. Pero dahil iniwan sa atin ng Panginoon yung Holy Spirit, ipinapakita niya sa atin na iba-iba yung regalo niya. Tayong lahat nakatanggap iba't ibang kakayahan. Mm-hmm. Tayong lahat nakatanggap ng iba't ibang galing. Mm-hmm. Pero dapat maging isa tayo bilang katawan ni Kristo. Yun yung nakita kong message. Amen. Nice, bro. Kasi Ganda nun. Thank you. wala namang taong pare-parehas talaga eh, no? Oo, Tsaka syempre. iba't iba talaga yung magiging gift. Kaya iba't iba yung kayang i-offer. Na pag Amen. pinagsama-sama mo, magiging maayos yung trabaho. Yes. Tama. Okay, so ang ganda nung mga binasa natin, yung Yes, first amen. reading, yung second reading, no? Mm-hmm. Ngayon, pakinggan naman natin si Brother Fernan para sa mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So yun mga kapatid, ang ganda nung ating gospel na binasa. Brother J, Yes, bro. ano naman yung message na nakita mo dito sa gospel? Oh, bro, no? Ito yung bro yung unang pagpapakita ni Jesus sa mga alagad. Itong mga panahon to, ang mga alagad, nakakulong lang sa kwarto Tulad na sinabi ni Brother Mark kanina. Nasabi ni Bro Mark na takot Oo. yung mga alagad. Kasi pinaghuhuli ng mga Hudyo, yung mga alagad ni Kristo o yung mga believers ni Kristo. No? Kaya ngayon, itong mga alagad dito sa Ebanghelyo, sobrang takot na takot. Oo, ni dumungaw sa bintana, sa pintuan, sumilip, talagang may takot no? Pero nung pagpasok ni Kristo at hindi napansin ng mga alagad ang pagpasok ni Kristo, ano agad ang bungad ni Kristo? Sinabi nila, sumainyo ang kapayapaan. Bakit kaya sinabi ni Kristo yun sa mga alagad? Kasi nga, takot na takot sila Sobrang worry sila kasi hindi na nila kasama si Kristo Kaya ano reaksyon ng mga alagad? Nagulat na mangha sila. Kaya yun ang bunga ni Kristo sumainyo ang kapayapaan.
No? Kaya yung mga alagad natuwa, nasabi dito sa binasa mo Brother Fernando, natuwa yung mga alagad sa nung nakita nila si Kristo, natanggal yung takot nila, natanggal ang pagkabahala nila nung nakita si Kristo. Tapos anong ginawa ni Kristo pagkasabi dun sa mga alagad na sumainyo kapayapaan? Hiningahan. No? So yung paghinga ni Kristo doon, ginawa ng Diyos Ama yun eh. Sa Genesis, sa unang tipan natin, lumang tipan, anong ginawa ng Diyos Ama? Hiningahan niya daw yung mundo para magkaroon ng buhay. Oh, yun ang nagbibigay buhay sa mundo. Yun ang ginawa ng Ama. So ganun din ang ginawa ni Kristo. Hiningahan niya ng sarili niya, yung mga tao, alagad niya, para naman pagkalooban ng Espiritu Santo. So yung Espiritu Santo kasi, ilang beses na natin tinalakay yan. Siguro may ilang linggo na ngayon, siguro ikapitong linggo. Usapan natin yung Espiritu Santo. Itong Espiritu Santo, ito yung magtatanggal sa kanila ng pagkalumbay, takot, at magbibigay sa kanila ng gabay at lakas sa kanilang misyon. Amen. Oh, so syempre, di ba, no, pag tayo kinakabahan, pag tayo natatakot, pag tayo wala sa sarili, di ba, anong ginagawa natin pag may problema tayo? Humihinga tayo ng malalim. Di ba, pag humihinga tayo ng malalim, gumagaan ang pakiramdam natin. Yes. Amen. So, ibig sabihin, yung paghinga ni Kristo, tatanggalin niya ni Kristo yung mga problema niya. Kaya hinga tayo ng malalim. Nice. Paghinga natin ng malalim, ang gaan sa pakiramdam. Amen. Kaya tignan mo, natuwa ang alagad nung nahingahan ni Kristo yung mga alagad. Kaya sinabi sa huli, sumainyo ulit ang kapayapaan. Kaya ngayon, yung kapayapaan na natanggap, Espiritu Santo na natanggap ng mga alagad, kumbaga hindi sila natakot. Ang ginawa nila, yung pintuan, mga bintana, pinagbubukas na nila. Taka, tayo binasbasan na ng Panginoong Jesucristo at gawin na natin at pagpatuloy natin ang misyon na itutuloy natin na ginawa ni Kristo sa mga tao. Amen. Yun po ang ano ko. Okay. Galing bro. Nice. Yung iba talaga yung nagagawa ng kapayapaan na binibigyan ng Yes. Oo Panginoon. naman. Nice. Okay, so ang galing. Ang ganda ng ano natin. Ang ganda ng interpretation, ng reflection na sinabi ni Amen. Brother Gerald. Amen. Ngayon bro, bigyan mo naman kami ng connection Oo. ng mga binasa natin. So, yun mga brothers, no, may gusto lang ako ipalabas na video. So, mga kapatid, may papalabas pa akong video na nag-send po sa akin na related po sa sa pinag-usapan namin ng mga brothers ko, no. Nice. So, ito po panoorin po natin. Wake up. All of you. Wake. Come. What are we doing? We're praying. Our Father in heaven, Hallowed be your name. your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we have also forgiven our debtors, and lead us not into temptation. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our Galabir Ardena. Ishmael. Caife Seminta. Now we can leave this place. Now spread His word. So, yun mga brothers, no, sa video na pinakita natin, no. Ito yung sa first reading, no, yung binasa at pinaliwanag din ni Brother Mark na
bumaba yung banal na Espiritu Santo mula sa langit. No? So umikot yung parang dilang apoy sa mga apostol. So nakita din natin sa video na yon na nagsalita ng iba't ibang lengguwahe yung mga apostol, no? So una nagdadasal sila sa dasal na Our Father. Pero yung pinaka last part nag-iba na ang salita nila. Speaking in tongues. Oo, iba't ibang lengguwahe na kayo yung mga tao doon kasi dahil sa yanig ng lugar nila, no, napatingin yung mga tao na mga sila na, teka, kilala ko yung mga ito no? Pero bakit sila nakakapagsalita ng iba't ibang lengguwahe na nabanggit sa unang pagbasa kanina? Merong mga taga-Arabia, may mga taga Mesopotamia, Asia, no? Pagtataka sila, ba't nakakapagsalita? So doon sa unang pagbasa at saka sa video na nakita natin, na napanood natin mga kapatid, sobrang galing ng banal na Espiritu Santo. Kapag tinatawag mo yung banal na Espiritu Santo, no, at sinama mo sa dasal mo, hindi mo alam na nakakapagsalita ka na ng iba't ibang lengguwahe. No? Isa sa mga regalo ng banal na Espiritu Santo, mga kapatid, yung sinasabi natin na gift of tongues. Nakita natin sa video, no, yung isang babae doon, nahihiwagaan siya na hindi niya alam kung ano ba sinasabi ng mga taong to. Kilala ko to Ito, ganito lengguwahe nito no? Pero bakit pare-parehas silang nagsasalita ng iba't ibang sabay-sabay sila nagtatangs. So sa akin mga kapatid, ang connection ko dito is iba-iba ang lengguwahe natin, no? Merong tiga US, may mga tiga Middle East, tayo mga tiga Asia, iba-iba language natin. Pero binabasa atin ang Espiritu Santo sa iisang espiritu. Isang espiritu, pero ibinahagi niya to sa iba't ibang wika, iba't ibang bansa. No? So lahat ng mga tumanggap, kung ikaw man ay Asyano, tayo Asyano, kung ikaw may mga tiga Arabia, ikaw ay tiga Amerika, pag tinanggap mo yung Holy Spirit, ganun pa din magtatrabaho ang Holy Spirit sa iyo, iba't iba lang tayo ng bansa parang sa sinabi sa ikalawang pagbasa mga kapatid, no? Isang espiritu, iba't ibang regalo. Amen. Pero iisang Diyos, iisang espiritu, pero may hatid sa iyo na iba't ibang bahagi. Amen. Nasabi sa ikalawang pagbasa yun. Oo, nasabi ni Brother Fernan, iba't ibang regalo na magagamit natin sa pagmimisyon. Amen. No? Yung mga alagad na yan, for sure, may natanggap na marigalo yan. Iba-iba. Merong pare-parehas, merong iba-iba, no? Kaya, yung natanggap nila, yung banal na Espiritu Santo, yun ang magagamit nila paglabas nila doon sa may bulwagan nila. Na magsasalita, mag-aaksyon sa mga tao. Na magagamit nila iisang Diyos, iisang anak, iisang Espiritu Santo, pero iba't ibang bahagi ng Espiritu Santo na tatanggapin din natin. Amen. Kaya nasabi din sa mabuting balita na ang gagana sa atin ay hindi yung sarili natin. Amen. Ang gagana talaga sa atin ay ang banal na Espiritu Santo. Amen. Kasi pag hindi natin mga kapatid tinanggap ang banal na Espiritu, makakaramdam tayo ng takot pa din Amen. Amen. Duda, takot, at pag-aalinlangan. No? Alam niyo mga kapatid, no? Di ba isa sa mga sakramento ay ang binyag? Alam naman natin na tayo binyag. Alam ba natin ibig sabihin kung bakit tayo bininyagan? Di ba? Sa binyag, tinanggal ang original na kasalanan na minana natin. Amen. Sa mga sin. nagdaan, the original sin. Pero dito bro, kaya pinasok sa isang sakramento, sa banal na sakramento, ang kumpil or ang confirmation, kasi itong kumpil confirmation ay ito yung pagtanggap ng banal na Espiritu Santo. Amen. Oo, sana mga kapatid, so dapat malaman natin kung talagang na-confirm na ba natin, natanggap na ba natin yung banal na Espiritu Santo. So kung yung mga tayo, kung di man tayo kumpil pa, ano tayo? Kumpil tayo. So, yun kasi ibig sabihin ng confirmation Yes. Yung pagtanggap ng banal na Espiritu Santo. Amen. No? Kasi sa panahon natin ngayon mga kapatid ay hindi natin alam kung paano gamitin
palabasin ang Holy Spirit na tinanggap natin. Mm-hmm. Kasi ito yung magbibigay sa atin ng lakas, gabay, sigla, at tapang. Amen. No? Amen. Kaya tignan nyo sa gospel, yung mga alagad, tumapang. Mm-hmm. Di ba nakita si Kristo at hiningahan? No? Lumakas ang loob nila kasi binabasa sa kanila yung Holy Spirit. Amen. So, yun lang mga kapatid ang Nice, aking Nice. prediction sa Galing. mga basahin. Bro. Thank you, Brother J. Thank you. Holy Amen. Spirit. Galing. So yun, mga kapatid, ang galing ng mga message na nakuha natin. Brother J, thank you sa connection na binigay Amen. mo sa amin. Pero syempre mga kapatid, no, itong mga natutunan natin, kailangan i-apply natin sa buhay Amen. natin. Tama. So ikaw, Brother Mike, paano mo naman ito may i-apply sa buhay mo? Okay, so, yun, maganda na natutunan natin na meron palang Holy Spirit. Yes. No, kasi kung di natin alam na may Holy Spirit pala, ang hirap nun. Kasi dito sa mga binasa natin, pinakita yung kayang gawin ng Holy Spirit sa Yes. buhay natin. No? So maganda talaga natutunan natin yan. Mm. Ngayon, yung Holy Spirit, yan yung pwede nating hinga ng tulong. Yan. Ibig sabihin, pag nag-worry ka, natatakot ka, ayun, nalulungkot, nalulumbay, di mo alam yung gagawin mo, meron ka palang katulong. No? Meron pwedeng tumulong sa'yo. Yes. At ang gagawin mo lang ay tumawag sa Kanya. Amen. Minsan kasi iniisip natin, hindi yung Holy Spirit, dati lang yan sa panahon na yan, ng mga apostol, doon lang. Hindi totoo yun. Kasi yung Holy Spirit, nandito na yan sa atin. Yes. Kasama na natin yan. Yes. Ang, actually, nandito siya. Actually, kaya kami nakakapagsalita dito kasi humihingi talaga kami ng tulong sa Holy Spirit. Amen. Kasi nga, yung Holy Spirit na yun, yung magbibigay sa'yo ng tapang, ng lakas, ng wisdom, lahat ng kailangan mo para magawa mo yung pinapagawa sa'yo ni Lord. Amen. No? Tama. So, para magawa mo yung mga pinapagawa sa'yo yun, huwag mong kalimutan na may Holy Spirit. At yun, magagawa mo ng maayos, tama, may confidence, walang takot, walang lungkot yung pinapagawa ng Panginoon sa'yo. Yes. At isa pa dyan, bro, kasi dun sa second reading natin, talagang binigyan ng importansya yung bawat part natin. No? Oo. Bawat bahagi, bawat tao, bawat alagad, sabihin lahat ng nananampalataya, may kanya-kanyang part. Huwag mong mamaliitin yung kaya mong gawin para sa mission, para sa Diyos, para sa service. No? Sabihin, minsan kasi, hindi kaya, ang alam ko lang magluto. Ang alam ko lang hindi ko kaya magsalita, hindi ko kaya magsayaw, hindi ko kaya tumugtog ng musika. Pero hindi naman doon lang mapapakita yung service Yung presence mo napaka-importante. Yes. Kasi anytime na kailangan ng magbubuhat, bro, tulungan mo kami, magbuhat kami. Diba? Yung mga magagaling magluto, no? Kasi marami tayong mga kapatid, no? Yun talaga yung nagiging nila. Yun yung nagiging part nila. Doon sila mas nag-e-effort kasi nga masarap sila magluto no? At saka importante nga na wag mong iisipin na wala kang kayang gawin. Yes. Tama. Amen. Kasi yung talent mo, maliit man o malaki yan, malaki o maiko-contribute nan pag napagsama-sama natin. Amen. Yun, kaya serve lang. Yes. Tuloy-tuloy lang at be there. Amen. Be here para sa service. Amen. Nice. Galing, bro. Let's go. Amen. Amen. So, ikaw naman, Brother J, paano mo naman ito may i-apply ngayon sa buhay mo? Oo. Maraming beses tayo ay nagkakaproblema. Amen. Kayo din mga kapatid dyan. No? Pero, tinatawag nyo ba mga kapatid, ang banal na Espiritu Santo? Or baka ang tinatawag lang din natin ay yung boyfriend natin, kaibigan din natin. Pag may problema, tama. tingin mo ba yung hiningihan mo ng tulong ay makakapag-solusyon, magbibigay solusyon sa inyong pinagdadaanan, no? Pero sa aking buhay, mga kapatid, pag may problema ako, hindi ako lumalapit sa mga kaibigan, ni asawa ko, hindi ko sinasabing problema yan. Kasi mag-away lang kami. Papagalitin lang ako ng asawa ko. Ano na naman ang ginawa mo kasi? Pero totoo lang, tumatawag ako ng Banal na Espiritu Santo. Kasi, may problema ako, nakakaramdam ako ng sakit, nakakakinig ako ng di maganda sa iba. Diba?
feeling ko nadadaw na ako. Pero isa lang talaga tinatawag ko, mga kapatid, yung Holy Spirit. Amen. Kasi pag naramdaman ko na ako'y, yung feeling ko ay magaan na paramdam ko, Holy Spirit, thank you. Amen. Salamat. Kasi pinatag mo yung, kinalma mo yung aking nararamdaman. Yes. Yung takot, problema ko eh. Oo. Ibig sabihin nun, katabi ko siya. Amen. Oy, thank you pare. Pare Holy Spirit, galing-galing mo. Kasi lahat naman tayo nagkaroon ng confirmation. Oo. Pero alam ba natin ang duties and responsibilities para magamit yung Holy Spirit para sa iba? Kasi binigyan na tayo ng lakas eh. Nasa atin na yung Holy Spirit eh, mga kapatid, no? Pero alam ba natin kung paano siya gamitin? Ako, totoo lang bro, bulol ako. Bulol talaga ako. Urong ang dila ko pag letter R, R, o S, atras pa Gerald? dila ko. O Jewald. Jewald, pangalan ko. No, pero dahil sa ang banal na Espiritu Santo, na pagkalooban ako ng isa sa mga bahagi niya, ginagamit ko siya bro. Oo, ginagamit ko siya hindi pang sarili ko. Ginagamit ko siya sa ibang tao. Binabahagi ko to kay Brother Greg, kay Brother Mark, kay Brother Fernan, sa iba pang nanonood dyan, sinishare ko. Kasi hindi naman talaga para sa akin to. Yes. So, ayoko angkinin kung para sa akin to. Gusto ko ibahagi din sa iba to. Yes. Maghahanap din ako ng kapwa bulol. Oo. Ibig ko sabihin, yung kapwa talaga na nanghihinaan ng loob. Amen. No? So, talagang magagamit ko ang banal na Espiritu Santo sa iba. Amen. Magpapalakas ng loob sa mga nanghihina, magbibigay ng pag-asa, magbibigay ng liwanag sa dilim ng kadiliman at magbibigay ng pag-asa sa buhay niya. Yes. Amen. Amen. Yun ang akin, bro. Amen. Nice. Nice. Galing. Amen. Galing, Bigyan ng galing. pag-asa, no? Oo. Para sa'yo, Buddy Fernan. So, paano mo din siya ma-apply? Ako naman bro, syempre, ang magiging application ko nito sa buhay ko, syempre, kailangan maging mas accepting ako sa iba't ibang klase ng tao. So, syempre, tinatawag tayo ng Holy Spirit niya na no discrimination. Unity in diversity nga, di ba? Iba-iba yung gifts na ibinigay niya sa atin. Syempre, iba't iba yung purpose natin. Yes. Kagaya nga nasabi ni Bro Mark, no? Yung talent natin, iba-iba, pero pag pinagsama-sama yan, Oo. as one body, para kay Jesus Christ yan. Amen. So, kung natutunan natin, sinabi ni Bro Mark, natutunan natin na huwag nating maliitin yung kaya nating iambag. Yes. At natutunan natin kay Brother Jay na kailangan magbigay tayo ng pag-asa sa ating mga kapatid. Amen. Siyempre, dapat matutunan din natin na tanggapin kahit sino pa yung makakasalamuhan natin. Matuto tayong magmahal nang walang pinipili. Tama. Matuto tayong maging tunay na katawan ni Kristo at siya yung ating ulo. Amen. No? Tama yun. Dahil katawan ka, si Jesus yung ulo, anong dapat mong gawin? Sumunod. Di ba? Gumalaw. Susunod tayo sa ipinag-uutos ng ating ulo na si Jesus Christ. Siyempre, hindi naman niya tayo pababayaan eh. Kaya niya nga iniwan yung Holy Spirit para bigyan tayo ng mga kakaagapay dito sa lupa. Amen. Para kung ano yung mga kahinaan natin, pupunan ng banal na Espiritu. Amen. Yes. So, kagaya nga ng sinasabi sa inyo, mahalin natin lahat. Huwag tayong pipili. Siyempre, alam ko mahirap yan. Alam naman natin, mahirap talagang gawin yan. Pero kalakip nun, yung pagtitiwala natin na kung ano man yung naging sakripisyo natin bilang pagmamahal sa kapwa natin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. Kasi sa una pa lang, ibinigay niya na yung pinakakailangan natin, Holy Spirit. Banal, Espiritu Santo yun. Yun lang naman yun sa akin. Nice, bro. Ganda Tama nun. yun, bro. Oo. Tsaka naisip ko, bro, importante rin pala na may mga kaibigan tayong nakaka-acknowledge Yan. ng Holy Spirit. Yan. Kasi Oo. isipin mo, kung kayo magkakasama isang grupo, tapos ina-acknowledge niyo yung Holy Spirit, parang mas masarap magtrabaho nun eh. Yan. Mas masarap gawin yung mission kasi marami kayong nagtutulong-tulong. Oo. Malalaman pa ng ibang tao na sila kailangan din nila yun. Yung Holy Spirit na yun para mas maikalat pa yung mabuting balita. Kasi yun naman yung goal eh, maikalat yung mabuting balita sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya sana magkaroon tayo ng mga kaibigan at tayo mismo, ma-acknowledge natin yung Holy Spirit para tayong lahat ay
mas makapag-serve, mas magawa yung mga pinapagawa ni Lord sa Tama. atin Amen. ng maayos. Kaya ako Tama. naman, kaya rin ako ganadong-ganado. Siyempre, nandyan kayo. Oo. Kasi kung mag-isa lang ako, di, para naman akong timang dito, di ba? Oo. Kumbaga, kung kayo, hindi nyo rin na-contribute sa akin yung binigay sa inyo ng Holy Spirit na message, kulang din yung kaya kong ibigay. Mm. Kasi ako lang to mag-isa lang ako. Maraming ang bahagi ang katawan Mm. Hindi po pwedeng mag-isa ka lang. Amen. Marami tayo dapat. Dapat lagi tayong tulong-tulong. Mm. Kapit-bisig tayo. Mm-mm. No? Kumbaga, magiging equipped tayo Mm. kung sama-sama tayo. Amen. Hindi natin pwedeng pabayaan ang bawat isa. Oo, no, tama, no? Kasi imaginein mo, no, kung nagsama-sama lahat ng may mga Holy Spirit sa isang lugar, no? Parang yung sa video na napanood natin, no? No, yung nag-worship, nagdarasal tayo Yayanig sabay-sabay. ang daigdig. Yayanig talaga. Alam mo yung mga sabihin natin yung mga hindi pa naniniwala sa Diyos or sabihin hindi pa tumatanggap ng Banal Espiritu Santo. Magugulatan sila, ano ba ginagawa ng mga taong yun? Narinig ko, kumakanta, nagdarasal, Yes. pero pag tayo nagsama-sama at naging isang bahagi at isa ang ating pinagpupurihan, tignan natin kung anong mangyayari talaga. Yes. Sigurado ako magiging maganda ang mundo. Amen. Amen. So yun mga kapatid, maraming salamat muli sa Amen. pagsama nyo sa amin sa Yes. gabing ito. Thank you dahil sa patuloy nyo kami sinusuportahan. At muli mga kapatid, kung nagustuhan nyo po yung kwentuhan namin, kung may napulot kayong aral sa mga ginagawa ng aming mga brothers, Yes. please like, share, and subscribe po. Nang sa ganun, matulungan nyo po kami na maikalat yung mabuting balita. Amen. Oo, dyan sa may baba ng screen, meron po diyang comment section. So kung ano din po yung mensahe regarding po sa mga binasa namin ng mga brothers na nandito, comment nyo dyan. Yes. At ano din natin, ibabasahin din natin sa mga darating din na araw. So bago tayo magtapos bro, may gusto ko lang batiin. Gusto ko lang batiin ng happy anniversary si Brother Mark. Bro, happy anniversary. Saka kanya sister wife, Joyce, happy anniversary sa inyo. Ilang taon na kayo, bro? 10 years na kami 10 years nagmamahala, mabuti. Kasi silang nag-aaway. Hindi kami nag-aaway. Ay, di ba? Di ba? Nagmamahala. Talagang ako. Oy, happy Kasi- anniversary. I love you, mami. Oy, hello sis, Hi, happy sis. anniversary. So, ayun, dami natin natutunan, Grabe. Ngayon, mas na-appreciate natin yung Holy Spirit. Amen. Kasi, talagang, marami tayong magagawa kung hihingi tayo ng tulong sa Kanya. Tama. At syempre, next week, meron ulit panibagong episode ang Usapang Pinapay. So, mga kapatid, kita-kita tayo ulit next week, ha? Okay, mga kapatid, lagi nating tatandaan. Na ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Kundi sa bawat salita ng Diyos. Salamat! Bye! Thank you! See you next week!